ni Noah, no? Pastor Jeff. Anak po siya ni Lamech at apo ni Methuselah. May 3 anak si Noah, sina Shem, Ham, at Japheth. Ayan, Japheth. May H yung kanyang Japheth. Pinoy yan. Ayan, Japheth. Ayan. Grabe po ang kasamaan sa mundo nung nabuhay si Noah. At sa kabila nito, nangibabaw ang kabutihan niya at pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kumbaga, hindi siya nagpa-impluwensya sa mga nakapaligid sa kanya. Ilang beses na rin pong nagawa ng pelikula ang buhay ni Noah, di ba? Yan ang Noah's Ark. Inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng isang napakalaking sasakyang pandagat. Sa ganitong paraan, maliligtas ang kanyang pamilya. At bilin po ng Diyos, magsakay siya ng iba't ibang klase ng hayop. Wala naman ulan o bagyo noon, pero tinupad ni Noah ang utos ng Diyos. At hindi po ganun lamang kabilis, hindi lang 1 taon, 2 taon nilang itinayo o binuo itong Noah's Ark. Nasa mahigit 100 taon bago natapos ni Noah ang arko. Hindi siya nainip, hindi sila nag-give up. Sige, doon sa mahigit 100 taon na yun, talagang araw-araw nilang binubuo po itong barkong ito. At nangyari ang kalooban ng Panginoon. Nagkaroon ng pag-ulan na tumagal ng 40 araw, 40 days. Lumutang sa baha ang ginawang arko ni Noah at nakaligtas ang lahat ng sakay nito. Alam niyo ho, nabuhay daw si Noah nang nasa 950 years old. Isa siya sa pinakamatandang tao sa Biblia. Yan po ang kwento ni Noah. Diba? Siguro nung mga panahon na yun, Pastor Jeff, nandoon yung tinatawanan siya ng mga nakapaligid sa kanya, kinukutya, o baka sabihin pa, siraan na ba to ng ulo? Lalo na nung mga siguro nakaka-20 taon na, 30 taon, parang, hindi pa rin kayo tapos. Ang tagal-tagal nyo dyan. Saka ano ba'y ginagawa mo na yan? Oo. Para They've never seen a flood. Oo. Kaya hindi kikita mga contractor, no? Walang flood control noon. Oo. So talagang weird talaga yon, Cheryl. Kung nandun tayo, baka pinagtatawanan siguro natin. Ba't ka gagawa ng isang, ano ba yan? Wala pa silang sinakikitang form of parang ganong klase. Walang ulan, walang bagyo noon. So, pero isa ito sa pinaka sikat na kwento sa Biblia, 'di ba? Bakit sikat itong kwento tingin nyo ni Noah, ng Noah's Ark? Naalala ko noon nung bata ako, talagang napanood ko yung pelikula. Sabi nga natin kanina, ilang beses na ito nakita sa pelikula. Why? Well, you have to understand ano po ba yung purpose ba't kinrate ni God yung inutusan niya si Noah mag-create ng isang sasakyang pandagat. Unang-una, sabi doon, the world was filled with unrighteousness, evil people. So, kumbaga, napupuno rin po pala ang Diyos. Nakikita po natin. Alam ko yung grasya niya endures forever, yung awa niya, pero there is such thing as judgment. So, yung ark, Cheryl, is a form of judgment. In fact, nahahalin tulad tong ark sa pagdating ni Jesus sa Matthew 24:37. Sabi ron, just as it was in the days of Noah. So si Jesus himself reference Noah. Ibig sabihin, this is not a fairy tale, totoong kwento to. At tandaan po natin, nangyari po ito when the people are too busy, they're too distracted, spiritually talagang bankrupt. At pag tinignan mo rin yung mundo ngayon, parang ngayon din to There's so many people busy about the things na hindi maka-Diyos. Maraming tao po distracted about the things na hindi spiritual at eternal. Spiritually, marami pong bankrupt. So pag tinignan po natin, ito po ay warning, plus at the same time, hope na judgment one day will come. Pag tinignan nyo po, there's only one ark. Ibig sabihin, there's only one way of salvation. Pag nasa loob ka ng ark, you're safe. When you're outside the ark, you will meet judgment. So, hinihalin tulad po itong salvation na only through Jesus Christ will be saved. Lahat lang nung nandun sa arko ang nakaligtas. Yes, oo. Okay? Oo. Anyone outside namatay. So, pag tinignan po natin, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father in heaven except through me. So,
malalim tong meaning na to, Cheryl. Hindi lang siya tungkol sa baha, hindi lang siya tungkol sa barko, sa arko. Ito'y po'y tungkol sa coming judgment ni God. At mind you, the Bible says, there'll be a second coming, there'll be a second judgment, yung final judgment ni God. And my hope and prayer, ito pong kwento ni Noah, magsilbi sa ating warning, at the same time, hope. Sino yung Right? masasave? Sino yung masasave? Tayo ba'y kinukutya natin ang salita ng Diyos ngayon? At makikita mo na, kung paano niya pinili o sino yung pinili lamang niya Correct. na masave. Na masave? Oo, kung gusto niyang ma-wipe out lahat, kaya ng Panginoon po yan. Yeah. And actually, they have a choice, ha? Pag tinignan mo to, Cheryl, si Noah, while building, he was preaching. Magsipagsisi na kayo sa mga kasalanan nyo. Pinagtatawanan siya. Binigyan pa ng pagkakataon. Exactly. 'Di ba? Nagkaroon pa po ng pagkakataon nga na yung iba na magbago at masave. Pero wala eh. Yan. Sobra, sabi nga nung kanina, sabi natin, 'di ba, sobra yung kasamaan. Pero marami tayong nang napag-usapan dito sa na Bible characters, Pastor Jeff at kung saan ipinapakita na pinipili sila ng Diyos dahil sa katangian ng kanilang pananampalataya. Paano mo ilalarawan yung pananampalataya ni Noah? Kasi kanina, yun palang mahigit 100 taon na sige lang siya ng sige sa pagtatayo ng arko. At the same time, on the side, nagpipreach pa. It Yeah. says a lot. It says a lot. Yeah. Well, makikita nyo kasi, mga taga-subaybay, yung faith po ay nasusukat kung mananatili kang nananampalataya despite hindi mo nakikita yung resulta. Kasi madaling manampalataya pag nakita may resulta, nananalangin kang gumaling ang nanay mo. Uy, from stage 3, naging stage 2. Okay, tuloy-tuloy lang. Pero what if nagdadasal ka for something, breakthrough, financial, physical, tapos ito, 120 years almost. Parang, kung ikaw yun, tama ka, 20 years, 30 years, parang hindi naman umuulan. Ano kasi ba yung ulan? So baka bumigay tayo. Kaya scholars believe na itong si Noah, yung pananampalataya niya, sobrang pinanday ng panahon, 1 century po mahigit. And so, tayo rin po, God is expecting us to believe, to have faith, even in the things na hindi natin nakikita. Kasi Cheryl, madaling magkaroon ng pananampalataya kapag nakikita mo agad yung resulta. Uy, gumanda trabaho ko. Uy, na-promote ako, nag-pray lang ako, na-promote ako the following week. Okay, come on Lord, magpe-pray ulit ako. So, ang nangyari, we focus now on the blessing more than the one who gives the blessing. Alam niyo po, magandang kwento tong kay Noah na despite wala kang nakikitang resulta, you keep holding on to the one who gave the command, the promise. Sinabi sa Bible, magpatawad ka, gaya ng pagkapatawad ko sa'yo. Nakikita mo yung taong papatawarin mo, ito ba Lord papatawarin ko? Nang bash na naman? Ito ba Lord papatawarin ko? Nangaasar na naman? Pero sabi ni Lord, magpatawad ka. Kasi it's more of for you. When God gives us command, just like kay Noah, it's more of for us when we continue, we persevere in faith. And that, I believe, is something na dapat natin gayahin kay Noah. Kahit walang resulta, magpatuloy kang manampalataya. Ganun katatag yung kanyang faith. At saka dito rin papasok yung patience is a virtue. 'Di ba? Sobrang Isa pa yan. sobrang patience mayroon siya. Kasi aminin po natin, 'di ba? Yun nga lang 1 linggo, 1 buwan na wala pa naiinip na tayo Ang dami-dami ng tanong. Correct. Narinig ba natin sa Biblia na may tinanong or nag-doubt or nanghina yung pananampalataya ni Noah? 'Di ba? At the same time, ito po, tapos, sa lahat ng hihingi ng Panginoon, 'di ba? Arko lang yung sabi niya, gawin mo lang tong arkong to. Tapos ito, sundin mo lang yung mga pipiliin kong i-save or isama. Isama mong isakay sa arko. Hindi niya sinubukan na kung isama rin natin to. Sige, palusutin na natin tong isang to. Ang laki-laki naman ng arko Hindi, talagang faithfully kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun lang ang sinunod niya. Meron ding parenting side dito, Cheryl, kung makikita mo. Sinunod siya ng kanyang mga anak. Kasi kung ikaw yung anak, Dad, anong kalokohan to? Sasama mo kami dito sa trip mo. Kasi, again
500 years more or less si Noah nung sinimulan niya itong gawin. So yung mga anak niya, ano to tay? Ano tong trip mo na to? Bakit may plano dito? In fact, yung pong size ng arko na ginawa, ay modern day, dun sinunod ng mga modern day shipping company, yung size. So, ibig sabihin, talaga yung plano ni God na susunod. So, kung ikaw yung magulang ngayon, maybe you can ask this question. Naniniwala ba yung mga anak mo sa'yo ito yung direction na binigay sa atin ng Diyos, even if it doesn't make sense, yung mga anak mo ba, at of course, Mrs. mo, si Mrs. Noah, naniniwala ba na ikaw ay isang spiritual na tao na nakarinig sa Diyos? Kasi nakakalungkot, may mga storya din sa Bible na hindi pinaniwalaan ng mga anak yung kanilang magulang, kanilang tatay. Kaya be careful. Tayong mga magulang, tingnan po natin, yung mga anak ba natin na i-influence natin for God? Or na i-influence natin for, things na hindi maka-Diyos. So, careful tayo dyan as a parent na dapat yung mga anak natin nakikita sa atin ang Diyos. Ano po ang simbolo ng arkong ito? Well, yung arko is a symbol of salvation. Anyone inside the ark will be saved and anyone outside of the ark will be judged by death. Ano po sabi sa Biblia? For the wages of sin is death. Lahat po ng makasalanan na kinutya si Noah for 100 years, lahat ng mga makasalanan na hindi nakinig, ano niyo po, itong ginagawa ni ating Cheryl na to, na may biblical side, of course, MX3 na lagi talagang kinakalta salita ng Diyos, dapat hindi po natin to binabaliwala. Kasi dito po natin narinig ang salita ng Diyos. I hope ikaw na naka-tune in for the first time. Huwag kang, ngayon na ba to, puro Bible. No, makinig ka, baka dito nakasalalay ang salvation mo. So, ang arko, sinisimbolize si Jesus. Anyone who comes to Christ will be saved. Anyone who rejects Christ will be judged with eternal death. So, yun ang pinaka-meaning po ng arko, na it's a picture of Jesus Christ. Okay? If we are in Christ, we are clothed in righteousness. Pag nakita tayo ng Father in heaven, pasok ka sa langit kasi tinanggap mo yung anak ko si Kristo at hindi mo ni-reject. Cheryl? Mga kapatid, alam ko po na hindi madali yung pinagdadaanan ng marami po sa atin ngayon. May mga araw na parang ang bigat-bigat na at minsan na napapatanong po tayo kung kakayanin ba. Pero kung may aral man po sa kwentong ito, yun ay simple pero napakahalaga. Hindi po tayo nag-iisa. Sa bawat pagsubok, may kasamang lakas na ibinibigay po sa atin para makabangon. At sa bawat luha, may pag-asa na unti-unting sumisilip. Kaya kung nahihirapan po tayo ngayon, nahihirapan ka ngayon, kapit lang, huminga, magtiwala, at magpatuloy lang. Dahil naniniwala ako, may mas maganda pang plano ang Panginoon para po sa atin.